Ito si William Bud Post. Nanalo lang naman siya sa loto nang tumataginting na $16 milyong. Sa pera natin ay aabot ito ng ₱900 milyong. Napakalaki, di ba? Siguro ay maiisip mong hindi na siya maghihirap. Pero hindi ganun ang nangyari. Dahil ito pala ang magiging dahilan ng pagkasira ng kanyang buhay. Paanong ang pagkapanalo niya sa loto na sana ay magbibigay ng magandang kinabukasan ay nauwi sa kaguluhan, kasakiman, pagkasira ng pamilya at krimen. Sa huli, halos wala na siyang matirhan. Minsan ay sinabi niya, "I wish it never happened. It was totally a nightmare." Kung gusto mong malaman ang buong kwento, panoorin mo lang ang video na ito hanggang dulo. At siya nga pala, baka naman pwedeng makahingi ng like at subscribe. Maraming salamat. Bago pa man siya maging kilala bilang isa sa mga pinakamasaklap na halimbawa ng lottery curse, si William Bud Post ay simpleng tao lang. Lumaki siya sa Pennsylvania, USA, at hindi siya nagkaroon ng marangyang buhay. Sa katunayan, maaga pa lang ay dumaan na siya sa hirap. Wala siyang maayos na trabaho at wala ring ipon. May natatanggap naman siyang $450 na disability check mula sa gobyerno dahil sa kanyang kondisyon na physical at mental health problems. Mahilig siyang magtrabaho ng kung ano-anong sideline. Minsan mekaniko, minsan nagbebenta ng mga second-hand na gamit. Pero kahit anong gawin niya, ay hindi pa rin ito sapat para makaahon siya sa kahirapan. At gaya ng karamihan, nangangarap din siya ng mas magandang buhay. Kaya naman madalas din siyang bumili ng lotto ticket. Hindi dahil sa sigurado siyang mananalo, kundi dahil nagbabaka sakali rin siyang maambunan ng swerte at balang araw, mabago ang kanyang kapalaran. Noong 1988, naganap ang hindi niya inaasahan. Sa wakas ay dumating din ang swerte na matagal na niyang inaasam. Nanalo siya ng jackpot sa Pennsylvania Lottery. Ang premyo? $16 million. At sa isang iglap ay bigla siyang naging multimillionaire. Sa mga panahong iyon, napakalaking halaga niyan. At gaya ng kahit sino man sa atin, ay sobrang saya niya. Sa isip niya, tapos na ang mga araw ng kahirapan. Nakikita niya ang sarili na nababalot sa marangyang buhay, kotse, bahay, masarap na pagkain, at syempre, hindi na siya muling maghihirap. Pero dito na magsisimula ang tunay na kwento. Sapagkat hindi lahat ng biglang yaman ay nagdudulot ng magandang kinabukasan. Pagkatapos manalo, agad na nagbago ang buhay ni Bud. Bumili siya ng mga kotse, motorsiklo, at bahay. Nagkaroon siya ng eroplano at yate kahit hindi naman talaga niya kaya i-maintain ang mga ito. Para bang lahat ng hindi niya naranasan noon, gusto niyang maranasan agad-agad. Pero hindi lang siya ang nagbago. Pati ang mga tao sa paligid niya. Biglang nagsulputan ang mga kamag-anak na dati ay halos walang pakialam sa kanya. Mga kaibigan na matagal nang hindi nakikita, biglang lumalapit. Lahat sila may hinihingi, utang, regalo o investment. At heto ang mas masaklap, maging ang sariling kapatid niya, nagbalak siyang ipapatay para makuha agad ang mamanahin. Oo, totoo. Inamin ito sa korte na nag-hire ng hitman ng kanyang kapatid para mapatay siya at maagaw ang pera. Buti na lang at hindi nagtagumpay. Hindi rin naging maganda ang mga desisyon ni Bud sa negosyo. Nag-invest siya sa mga hindi pinag-isipang proyekto, mga restaurants, mga negosyo na hindi niya alam paano patakbuhin. Lahat ng iyon ay nauwi sa pagkalugi. At mula sa milyon-milyong dolyar, unti-unti nang naubos ang kanyang yaman. Ilang taon lang ang lumipas, halos wala nang natira sa kanyang pera. Sa dami ng utang, maling investment, at sobra-sobrang paggastos, napilitan siyang magdeklara ng bankruptcy. Isang araw, nagising na lang siya na halos wala nang natira. Wala nang mga kotse, wala na ang mga bahay, at ang masakit, wala na ring totoong kaibigan. Ang natira lang sa kanya ay ang natatanggap niyang disability check mula sa gobyerno na noon pa niya pinagmumulan ng kanyang kabuhayan na $450 kada buwan. Naging aral kay Bud na ang pera, kapag hindi pinanghawakan ng tama, ay parang buhangin na dumudula sa mga daliri. Kahit anong higpit mo, mawawala at mawawala rin ito. At oo, dumating siya sa puntong halos wala na siyang matirhan. Kung hindi dahil sa maliit na tulong ng gobyerno, baka tuluyan siyang naging homeless.
Ang istorya ni William Budd Post ay hindi lang basta kwento ng pagiging malas, kundi kwento rin ng mga maling desisyon at maling pananaw sa pera. Una, ang pera ay hindi solusyon sa lahat ng problema. Akala ni Budd, kapag nagkaroon siya ng milyon-milyon, lahat ng sakit, lahat ng kakulangan, lahat ng problema niya ay matatapos. Pero ang nangyari, dumami pa. Ikalawa, hindi lahat ng lumalapit ay tunay na kaibigan o pamilya. Nakita natin na mismong kapatid niya, naging sakim. Kung hindi siya tinangkang patayin, gusto naman siyang utuin at kuhanan ng pera. Ikatlo, kailangan ng disiplina at tamang kaalaman. Hindi sapat na may pera ka. Kailangan marunong kang maghawak, mag-budget, at mag-invest. Kung hindi, mabilis itong mawawala. At panghuli, ang totoong kaligayahan ay hindi nakukuha sa material na bagay. Dumaan si Budd sa masarap na buhay saglit, pero sa huli, wala siyang kapayapaan. Sa dulo ng kanyang buhay, inamin niya mismo, "Nanalo ako ng loto, pero hindi ito nagdala ng kaligayahan, kundi puro problema." Sa huli, ang kwento ni William Budd Post ay nagsisilbing babala sa ating lahat. Oo, masarap mangarap na manalo ng loto, pero tandaan natin, hindi lahat ng biyaya ay magdadala ng ligaya kung hindi natin ito gagamitin ng tama. Kung sakali mang dumating ang yaman, sana ay handa tayo. Hindi lang para gastusin, kundi para ingatan, palaguin, at higit sa lahat, gamitin para sa kabutihan. Kaya bago ka bumili ng lotto ticket o bago mo pangarapin ang biglaang yaman, tanungin mo ang sarili mo, handa ka ba talaga? Dahil sa bandang huli, ang tunay na kayamanan ay hindi nakikita sa laman ng iyong bank account, kundi sa tibay ng iyong pagkatao, sa pagmamahal ng pamilya, at sa kapayapaan ng iyong puso. Hanggang dito na lang ang kwento ni William Budd Post. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan mo. Maraming salamat.